Hello mga idol, welcome back sa aking channel. Magandang araw sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Salamat sa inyong patuloy na suporta at sa pagbisita ulit sa aking channel. Sa ilalim ng isang dambuhala at nakakakilabot na pulang buwan ay matikas na nakatayo ang ating bida sa mismong harapan ng madilim na mansyon. Sinabayan pa ito ng paglipad ng mga uwak sa himpapawid na mas lalong nagpabigat sa atmosfera ng buong paligid. Habang malapit ang pinagmamasdan ang mataas na estruktura ay tahimik na inamin ng ating bida sa kanyang isipan na talagang hindi biro ang matinding pressure na nagmumula rito, ngunit sa kabila ng nakakatakot na aura ng lugar ay nanatiling panatag ang kanyang seryosong mga mata, at sa isang kalmadong paghinga ay mabilis niyang isinantabi ang anumang pag-aalinlangan upang tuluyan ng harapin ang panganib na naghihintay sa loob. Habang tahimik na nakatayo ay lumitaw sa harapan ng ating bida ang isang asul na system window na nagpapakita ng walang tigil na mensahe mula sa kanyang mga manunood. Halos mapuno ang chat ng mga pangungutya at pagtawa kung saan pabiro silang nagpupustahan kung gaano kabilis siya mamamatay at susuko sa kanyang unang misyon. Sa halip na mina sa mga mapanlate na komento ay nanatiling kalmado ang ating bida at tahimik niyang napagtanto na bahagi pala talaga ng kasiyahan ng mga manunood ang maliitin ng isang streamer. Lalo pa siyang natuwa sa kanyang isipan nang mapansin na nadagdagan ng 3 ang kanyang mga taga-subaybay, na nagpapatunay lamang na naging epektibo ang ginawa niyang pagpapapansin para makuha ang kanilang atensyon. Muli siyang bumalik sa kanyang seryosong porma at kalmadong tinanggap na ayos lang ang mga ganitong klaseng pang-aasar basta ba hindi lamang sila lalampas sa limitasyon. Kasunod ng panatag na kaisipang iyon ay walang pag-aalinlangang humakbang ang ating bida patungo sa panganib. Mabilis na lumingon ang isang gwardyang nakasuot ng makapal na baluti nang makaramdam ng kakaibang presensya sa kanyang likuran. Agad na sumigaw ang hangal upang tanungin kung sino ang naroon nang makita nito ang walang takot na paglapit ng ating bida sa kanilang pwesto. Kasabay ng pagharang ng mga kalaban ay muling yumangay ang chatbox sa system interface ng ating bida. Puno ng pang-aasar ang mga mensahe ng kanyang mga manunood na tuwang-tuwang nahuli siya agad at pabirong idineklara na tiyak na doon na magtatapos ang kanyang buhay. Ngunit sa halip na mangamba ay isang kumpiyansang ngisi lamang ang gumuhit sa labi ng ating bida. Kalmado niyang sinabihan ang kanyang mga manunood na huwag mag-alala dahil nakuha na niya ang tamang timpla ng laro. Bilang ganti ay pabirong sumagot ang mga nasa chat na hindi talaga sila nag-aalala at gusto lamang nilang panuurin siyang mamatay sa loob ng 3 segundo, bagay na lalo lamang nagpalitaw ng nakakaaliw na interaksyon sa pagitan nila habang nakatayo ang ating bida sa bingit ng isang madugong labanan. Walang anumang pag-aalinlangang sumugod ang hangal na gwardya at buong lakas na inihampas ang kanyang malaking espada pababa habang pasigaw na inuutusang ibunyag ng ating bida ang kanyang pagkakakilanlan. Sa halip na umatras sa tindi ng paparating na atake ay naging matalim at seryoso ang tingin ng ating bida. Sa isang mabilis at kalkuladong galaw ay agad niyang itinaas ang kanyang sandata upang salubungin ang mabigat na talam, malakas na nagsalpukan ang kanilang mga armas na lumikha ng matinding impact sa paligid. At kahit pa halatang mapanganib ang sitwasyon ay nanatiling matikas ang tayo ng ating bida na walang kahit anong bakas ng takot. Mabilis na ginamit ng ating bida ang mismong puwersa ng kalaban upang salagin at ibalik ang mabigat na atake pabalik sa kanya dahil sa pambihirang galaw na iyon ay tuluyang nawalan ng balanse ang hangal na gwardya at marahas na bumagsak sa lupa ng walang kalaban-laban. Matikas na nanatiling nakatayo ang ating bida habang kalmadong pinagmamasdan ang nakabulagtang kaaway sa kanyang ibaba. Kasunod ng mabilis na pagbagsak ng kalaban ay ang sunod-sunod na paglitaw ng mga asul na mensahe mula sa kanyang mga manunood na biglang napuno ng labis na pagkalito at pagkagulat. Kung kanina ay panay ang kanilang pangungutya ay mabilis itong napalitan ng matinding pagtataka ng mapagtanto nilang nagawa ng isang hamak na baguhan ng isang napakahirap at perpektong parry. Bahagyang napalingon ang ating bida at inosenteng napatingin sa nagwawalang chat dahil hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lamang ang naging reaksyon ng lahat sa isang napakasimpleng hakbang. Mahigpit na hinawakan ng ating bida ang kanyang sandata at tahimik na inamin sa kanyang isipan na hindi niya lubos na maintindihan ang mismong nangyari kanina, ngunit hindi iyon naging hadlang upang tapusin ang laban. Kaya naman sa isang mabilis na paggalaw ay malakas niyang iniwasiwas pababa ang kanyang hawak upang tuluyan ng tapusin ang kaaway. Diretsyong tumama ang nakakamatay na atake na iyon na agad nagrehistro ng 1,000 pinsala sa sistema ng laro. Tuluyan nang nawala ng buhay ang hangal sa mismong lapag ng walang kalaban-laban bago pa man ito makabawi.
Pagkatapos ng mabilisang aksyon ay matikas na isinampa ng ating bida ang kanyang sandata sa balikat habang inosenteng pinagmamasdan ang resulta ng kanyang ginawa. Sa kalagitnaan ng nakakabinging katahimikan ay casual na lamang siyang nagtaka sa kanyang sarili kung sadyang ganoon ba talaga kabilis mamatay ang mga kaaway sa napili niyang misyon. Hindi pa man nakakalayo ang ating bida ay isang galit na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng mabilis na sumugod ang isa pang hangal mula sa kanyang likuran. Buong lakas nitong inihampas ang hawak na espada upang pabagsakin siya, ngunit sa halip na matuliro ay walang kahirap-hirap itong sinalubong ng ating bida. Malakas na nagsalpukan ang kanilang mga armas na lumikha ng matinding puwersa sa paligid. Sa kabila ng marahas na pag-ataking iyon ay nanatiling blanko at napakakalmado ng mukha ng ating bida, na tila ba wala siyang nararamdamang anumang banta mula sa nagwawalang kalaban sa kanyang harapan. Mabilis na napalingon ang ating bida nang muling magkagulo ang mga asol na mensahe sa kanyang harapan dahil sa hindi makapaniwalang reaksyon ng kanyang mga manunood. Sunod-sunod ang pumasok sa chat na nagsasabing napakaswerte niya dahil nakagawa siya ng isang pambihirang double parry, habang ang iba naman ay pilit itinatanggi ang kanyang husay at iginigiit na purong tsamba lamang ang nangyaring iyon. Bakas ang matinding pagkalito sa inosenteng mukha ng ating bida habang tahimik niyang tinatanong sa kanyang sarili kung ano ba ang ibig sabihin ng salitang iyon na patuloy nilang binabanggit. Ngunit kahit pa wala siyang alam sa mga terminolohiya ng laro ay nanatiling nakamamatay ang kanyang mga galaw, at sa susunod na sandali ay tuluyan ng bumagsak sa lapag ang ikalawang hangal na tulad ng una ay nawala ng buhay ng walang kalaban-laban. Matikas lamang siyang nakatayo sa dilim habang malamig na nakatingin sa kanyang natumbang kaaway. Isang matalim na hiwa ang tuluyang tumapos sa pangalawang kalaban, at kasabay ng paglitaw ng 1,000 pinsala sa sistema ay marahas itong bumagsak sa lapag bago dahan-daang naglaho sa hangin. Matikas lamang na pinagmasdan ng ating bida ang naging resulta ng laban bago niya kalmadong tinawag ang pansin ng kanyang mga manunood. Mabilis namang tumugon ang mga nasa chat at nagtatakang tinanong kung ano ang kanyang kailangan. Sa halip na magyabang sa kanyang naging tagumpay ay inosenteng tumingin ang ating bida sa kanyang interface at casual na nagtanong kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng parry, bagay na siguradong mas lalong magpapasabog sa isipan ng mga taong nakasaksi sa kanyang pambihirang galaw kanina. Matapos ang inosenteng tanong ng ating bida ay halos sumabog muli ang kanyang interface dahil hindi makapaniwala ang mga manunood na nagawa niya ang pambihirang galaw na iyon nang hindi man lang alam ang mismong ginagawa niya. Nang kalmado itong kumpirmahin ng ating bida ay agad na nagtalo ang mga nasa chat, kung saan ang ilan ay manghang-mangha sa kanyang talento habang ang iba naman ay pilit na iginigiit na isa lamang itong tsamba. Sa halip na seryosohin ang kanilang mainit na diskusyon ay naging nakakatawa ang anyo ng ating bida habang tinatimad na kinakamot ang kanyang tainga. Casual na lamang niyang inutusan ang mga ito na itigil na ang pag-aaway at ipaliwanag na lamang sa kanya ang kahulugan ng salita, dahilan upang mas lalong mag-init ang ulo ng mga nasa chat na pabirong nenas sa napakayabang na porma ng taong humihingi pa naman ng tulong. Matapos makinig sa paliwanag ng kanyang mga manunood ay dahan-daang gumuhit ang ating bida sa lupa gamit ang dulo ng kanyang sandata upang isalarawan ang buong konsepto. Sa pamamagitan ng dalawang napakasimpleng figure na naglalaban ay mabilis niyang napagtanto na ang tinatawag nilang parry ay ang eksaktong pagharang sa isang atake na nagdudulot ng matinding pagkabigla sa kalaban. Agad namang napansin ng mga nasa chat ang kanyang nakakatawang pagguhit kaya pabiro nila itong Nil 8. Ngunit hindi rin nila maitanggi na may kakaibang talino ang ating bida dahil sa bilis nitong umunawa ng mga mekanismo ng laro. Lalo pang naging seryoso ang usapan ng banggitin ng isang manunood na kahit ang mga retiradong propesyonal na manlalaro ay buong kumpiyansang sumubok ngunit lahat sila ay nabigong gawin ang ganoong klaseng perpektong galaw. Nang mabasa iyon ay napahalukip-kap na lamang ang ating bida habang tahimik na nagtataka sa kanyang isipan. At doon ay hindi siya makapaniwala na nahihirapan pala kahit ang mga itinuturing na propesyonal sa isang hakbang na ginawa niya lamang kanina nang walang anumang kahirap-hirap. Bumalik sa alaala ng ating bida ang mga naging matinding pagsasanay niya noon kung saan walang kahirap-hirap siyang nakipaglaban sa mga makabagong robot. Tahimik niyang inalala ang naging usapan nila ni Kim Tae-woo, kung saan nabanggit ng kanyang kaibigan na ang level 9 ay na kanyang nakaharap noon ay maituturing na nasa antas na ng isang tunay na propesyonal. Base sa antas ng kakayahang iyon ay casual niyang inisip kung ganoon din ba ang level ng mga tinatawag na propesyonal na manlalaro sa kasalukuyan. Napahawak na lamang sa kanyang baba ang ating bida habang kalmadong pinoproseso ang lahat, at doon ay naintindihan niya kung bakit itinuturing na mahirap ang hakbang na iyon para sa ibang tao.
tahimik niyang napagtanto na para makabuo ng isang perpektong parry ay kailangan ng walang sablay na pagbasa sa atake ng kaaway at eksaktong pagkontrol sa bawat galaw ng katawan, mga bagay na naging likas na sa kanya ngunit malinaw na isang imposibleng gawain para sa karamihan. Nang muling magtanong ang kanyang mga manunood kung naiintindihan na ba niya ang ibig sabihin ng parry ay casual lamang itong kinumpirma ng ating bida, dahil doon ay mabilis siyang binalaan ng mga nasa chat na mas mabuti pang umatras na lamang siya bago pa tuluyang lumala ang sitwasyon. Ngunit sa halip na makinig sa kanilang mga seryosong paalala ay isang kumpiyansang ngiti lamang ang sumilay sa labi ng ating bida, walang anumang pag-aalinlangang humakbang siya pasulong at inosenteng tinanong ang mga ito kung bakit kailangan pa niyang bumalik. Habang matikas na naglalakad bitbit ang kanyang sandata ay casual pa siyang nagkomento na naging napakadali lamang naman para sa kanya ng pambihirang galaw na iyon. Dahil sa ipinakita niyang labis na kumpiyansa ay muling nagwala ang kanyang mga manunood sa chat na inis sa kanyang kayabangan, ngunit hindi na ito pinansin ng ating bida at kalmado na lamang siyang nagpatuloy sa paglalakad patungo sa mas malaking panganib na naghihintay sa kanya. Nakuha ng isang mensahe mula sa manunood na nagngangalang Iamthehoseo na Season ang atensyon ng ating bida. Seryosong idineklara ng taong ito na hindi purong tsamba ang mga nakita nilang galaw at malinaw na mayroong pambihira sa kanyang kakayahan, bahagyang nanlaki ang mga mata ng ating bida sa banayad na gulat dahil hindi niya inaasahang may isang tao sa chat ang makakapansin sa kanyang tunay na husay. Ngunit sa halip na sumang-ayon ay biglang nagwala ang buong system interface nang sunod-sunod na umatake ang iba pang mga manunood upang kutsain ang nag-iisang nagtanggol sa kanya. Galit na galit nilang pinagtawanan ang nagkomento at walang awang ininsulto kung sino ba itong nagmamarunong na parang isang tunay na eksperto sa pagharang ng atake. Matikas na nanatili sa kanyang kinatatayuan ang ating bida habang tahimik na pinagmamasdan ang magulong diskusyon sa kanyang harapan, kalmado na lamang niyang inisip na kinampihan lamang siya nito ng isang saglit ngunit sa isang iglap ay ginawa na agad itong katatawanan ng buong madla. Sa isang malalim na pag-iisip ay biglang bumalik sa alaala ng ating bida ang kanyang nakaraang buhay na nababalot ng magkakahalong emosyon, noon pa man ay palagi na siyang hinuhusgahan ng mga naglalakihang figure sa paligid niya dahil sa kanyang mababang katayuan at kawalan ng matibay na pinagmulan, kahit pa walang kahirap-hirap niyang natatalo ang mga tanyag na disipulo mula sa malalaking sekta ay nananatili pa ring mababa ang tingin ng mga ito sa kanya, kung saan pilit nilang binabaliwala ang kanyang tunay na husay at itinuturing lamang na isang simpleng swerte ang lahat ng kanyang nagawa. Bumalik ang kanyang isipan sa kasalukuyan habang kalmadong nakatingin sa kawalan mula sa ilalim ng kanyang madilim na hood. Bagaman tahimik niyang inamin na hindi na eksaktong magkapareho ang sitwasyon ngayon kumpara noon ay hindi niya maiwasang maramdaman ang pamilyar na pangmamaliit mula sa mga nanunood sa kanya. Sa kabila ng katotohanang iyon ay nanatiling panatag ang kanyang seryosong mga mata, na malinaw na nagpapahiwatig na matagal na siyang sanay sa isang mundong pilit na itinatanggi ang kanyang natatanging lakas. Mabilis na napatigil ang ating bida nang marinig ang malalakas na yabag ng mga paang papalapit sa kanyang direksyon. Hindi kalaunan ay tuluyan ng hinarang ang kanyang daan ng isang grupo ng mga armadong gwardya na sabay-sabay na sumugod sa kanyang harapan. Malakas na sumigaw ang isa sa mga hangal upang mariin siyang utusang tumigil habang galit siyang tinatawag na isang nanghihimasok. Sa halip na makaramdam ng kaba sa dami ng kanyang mga kalaban ay mas lalo lamang humigpit ang hawak ng ating bida sa kanyang sandata, at sa isang panatag na kaisipan ay tahimik niyang napagtanto na ang labanang ito ay walang anumang pinagkaiba sa mga pagsubok na pinagdaanan niya noon. Ano pa man ang maging tingin ng iba sa kanyang kakayahan ay tahimik na inisip ng ating bida na kailangan niya na lamang patunayan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng magiging resulta ng labanang ito. Walang anumang pag-aalinlangang pumaimbulog siya sa hangin bago mabilis na bumulusok pababa upang magpakawala ng isang nakakamatay na atake, buong lakas niyang ibinaon ang kanyang sandata sa unang hangal na sumalubong sa kanya, at sa tindi ng salpukan na iyon ay marahas na tumalsik ang dugo sa paligid habang tuluyang bumagsak ang kalaban ng hindi man lang nakakagawa ng anumang ganting galaw. Naging matalim ang tingin ng ating bida at walang inaksayang oras upang ipagpatuloy ang kanyang walang awang pag-atake. Sa isang napakabilis na galaw ay buong lakas niyang iwinasiwas ang kanyang sandata upang walang kahirap-hirap na pabagsakin ang isa pang hangal na sumubok hamarang sa kanyang daan. Dahil sa sunod-sunod na pagpapakita niya ng pambihirang lakas ay muling nagkagulo ang kanyang system interface, mabilis na lumitaw ang mga asol na mensahe mula sa chat na puro tandang pananong at matinding pagkagulat na lamang ang nilalaman,
dahil malinaw na hindi na kayang i-proseso ng mga manunood kung paano nagagawa ng isang hamak na baguhan ang ganoon kabilas at perpektong mga galaw. Walang humpay na nagpatuloy ang matinding sagupaan sa pagitan ng ating bida at ng mga armadong gwardya. Sunod-sunod na umatake ang mga kalaban ngunit walang kahirap-hirap itong sinalubong ng kanyang matibay na sandata. Malakas na nagsalpukan ang malamig na bakal na lumikha ng magkakasunod at mabibigat na impact sa bawat pagtama. Sa halip na makaramdam ng pagod ay mas lalo pang binilisan ng ating bida ang kanyang mga galaw upang walang awang durugan ang depensa ng mga hangal na patuloy na sumusubok na pabagsakin siya. Naging matalim ang mga mata ng ating bida sa gitna ng namumulang paligid bago siya mabilis na sumugod upang tapusin ang isa pang banta. Buong lakas niyang inihampas ang kanyang sandata na direktang tumama sa katawan ng hangal at lumikha ng isang matinding salpukan. Dahil sa mabigat na puwersa ng atake ay marahas na bumagsak sa lapag ang kaaway na tuluyan ng nawalan ng buhay. Matikas na nanatiling nakatayo ang ating bida sa itaas ng nakabulagtang kalaban habang kalmado niyang pinagmamasdan ang kanyang paligid na tila ba walang anumang hirap ang kanyang ginawa. Matikas na ipinatong ng ating bida ang kanyang sandata sa kanyang balikat habang nakangising binalaan ang mga kalaban na kailangan pa nilang magdala ng isang malaking pormasayo ng hukbo kung gusto talaga nilang hulihin siya. Kasabay ng kanyang malamig na panunuya ay ang patuloy na pagwawala ng kanyang mga manunood sa system interface nang tuluyan nilang mapagtanto na nakagawa siya ng 4 na magkakasunod at perpektong parry nang walang kahit anong mintis. Sa kabilang banda ay isang sugatang hangal ang takot na sumigaw upang humingi ng tulong at karagdagang puwersa mula sa kanyang mga kasamahan, ngunit hindi pa man ito nakakatapos sa pagsasalita ay mabilis na sumugod ang ating bida at walang awang ibinaon ang kanyang talam ng direkta sa kaaway. Isang nakakamatay na hiwa ang palm unit sa dilim habang tuluyan ng pinatahimik ng ating bida ang kalaban bago pa man ito makapagdulot ng mas malaking problema sa kanyang misyon. Tuluyan ng bumagsak sa malamig na lapag ang huling kalaban na kanyang hinarap, bakas ang seryosong aura sa matatalim na mata ng ating bida habang pinagmamasdan ang kanyang paligid bago malalim na nagpakawala ng isang buntong hininga upang pakalmayan ang kanyang sarili. Matikas siyang humakbang at walang anumang pag-aalinlangang tinalikdan at nilagpasan ang nakabulagtang katawan ng hangal sa kanyang ibaba. Habang kalmadong naglalakad sa madilim at malawak na pasilyo ay mabilis niyang iwinasiwas ang kanyang sandata upang iwaksi ang natirang dumi at dugo rito. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan ay casual na lamang niyang ibinulong sa kanyang sarili na 6 na kalaban na ang kanyang matagumpay na napabagsak. Sa kabila ng marahas na eksenang iyon ay nanatiling maaliwalas at inosente ang mukha ng ating bida na tila ba isa lamang itong napakasimpleng gawain para sa kanya at hindi siya nakaramdam ng anumang pagod sa ginawang paglipol sa mga hamarang sa kanyang daan. Matinding pagtataka ang muling bumalot sa system interface dahil hindi makapaniwala ang mga manunood kung sino ba talaga ang kanilang pinapanood at kung totoo bang isa lamang siyang baguhan sa laro. Kalmado naman itong sinagot ng ating bida at ipinaalala sa kanila na nakita naman nilang lahat kanina kung gaano siya nahirapang umakyat sa bubong kaya malinaw na nagsisimula pa lamang siya. Sa kalagitnaan ng mainit na usapan ay biglang nagwala ang manunood na nagngangalang Iamte Joseo na Sisen at walang awang nagpadala ng sunod-sunod na mensahe upang ipagmalaki na tama ang kanyang naging hinala sa pambihirang husay ng ating bida. Dahil sa patuloy na pagbaha ng kanyang maiingay na mensahe ay hindi naiwasang mawalan ng reaksyon ang ating bida at tahimik na napatingin sa kanyang harapan. Bagaman sa kanyang isipan ay lubos siyang nagpapasalamat dahil ito ang kauna-unahang tao na nagtiwala at nakapansin sa kanyang tunay na kakayahan ay seryoso pa rin niya itong binalaan na tuluyan niya itong tatanggalin sa channel kapag hindi pa ito tumigil sa panggugulo. Mabilis namang napasunod ang nasabing manunood at magalang na sumang-ayon sa kanyang utos. Ngunit hindi pa man tuluyang kumakalma ang chat ay isang mayabang na manunood ang biglang ng asar at tahasang hinamon ang ating bida na tanggalin na rin siya dahil wala naman daw nakakatakot sa pagkakaban mula sa isang maliit na channel. Sa halip na magalit ay tahimik na lamang na pinagmasdan ng ating bida ang interface na tila ba may binabalak siyang gawin laban sa mapangahas na manunood na iyon. Walang pag-aalinlangang tinupad ng ating bida ang hamon at tuluyan ng tinanggal sa kanyang channel ang mayabang na manunood. At sa isang inosenteng pamamaalam ay ipinakita niyang hindi siya magdadalawang isip na alisin ang sinumang manggugulo sa kanyang laro. Dahil sa mabilis niyang aksyon ay muling nagwala ang chat ngunit sa pagkakataong ito ay puro tawanan at papuri ang bamaha sa kanyang interface. Iginiit ng ilang manunood na sa taglay niyang pambihirang talento ay siguradong sisikat siya ng lubusan kaya paniguradong pagsisisihan ng tinanggal na tao ang naging kay-abangan nito.
Kalmado lamang na pinagmasdan ng ating bida ang patuloy na pagbuhos ng suporta habang tahimik niyang tinatanong sa kanyang sarili kung ibig ba nitong sabihin ay naging maayos ang kanyang ipinakita. Sa gitna ng kanyang pag-iisip ay unti-unting bumalik sa kanyang alaala ang kanyang madilim na nakaraan. Noon pa man ay hindi siya kailanman nabigyan ng pagkakataong manguna o ipagmalaki ang kanyang tunay na husay dahil sa kanyang mababang pinagmulan. Sa matagal na panahong pananahimik sa anino ng iba ay naging seryoso ang kanyang mga mata habang tahimik niyang inamin na hindi pa rin siya lubos na sigurado kung paano ba talaga tanggapin ang ganitong klaseng atensyon at pagkilala sa mundong ito. Patuloy na naglakbay ang isipan ng ating bida sa kanyang nakaraan, sa kanyang alaala ay malinaw pa rin ang mga panahong pilit siyang pinipigilan ng malalaking sekta dahilan para hindi siya kailanman magkaroon ng totoong tahanan. Ngunit gaano man nila subukang ibaon ang kanyang pangalan ay hindi kailanman na itago ang kanyang pambihirang talento, at dahil doon ay kinilala siya sa buong mundo ng martial arts bilang ang tanyag na sword god. Isang napakaangas at seryosong kwento sana iyon kung hindi lang biglang sumingit sa kanyang isipan ang nakakatawang reaksyon ng kanyang mga nakababatang kasamahan noon. Sa halip na purihin siya ay galit na galit ang mga ito habang isinusumbat sa kanya ang lahat ng matitinding perwisyong idinulot niya sa kanilang pamumuhay. Dahil sa biglaang paglitaw ng nakakahiyang alaalang iyon ay mabilis na bumalik sa kasalukuyan ng isipan ng ating bida, nakakatawa na lamang siyang nagkunwaring walang narinig at inosenteng sumipol sa hangin. Na tila ba wala siyang anumang ginawang kasalanan. Muling naging maingay ang system interface ng seryosong magtanong ang mga manunood kung ano ba talaga ang sekreto ng ating bida sa kanyang pambihirang pagharang ng atake. Iginiit pa ng isa sa chat na tila may kontrol daw ito ng isang Diyos kaya lalong dumami ang gustong malaman ang kanyang pamamaraan. Kalmado namang tumingin ang ating bida at seryosong sinimulan ang kanyang paliwanag na lalo pang nagpanabak sa buong madla, halos magwala na ang mga manunood sa paghihintay at pilit siyang pinagmamadali na ibunyag ang kanyang tinatagong sekreto. Ngunit sa halip na magbahagi ng isang malalim na estratehiya ay nakangiting nagbigay ng thumbs up ang ating bida at inosenteng sinabi na kailangan lang nilang alalahanin ang kanilang nakaraang buhay dahil napakadali lang daw nito. Isang nakakabinging katahimikan ang biglang bumalot sa buong channel matapos niyang bitawan ang mga salitang iyon. Nang mapansin ang labis na panlalamig ng kanyang mga manunood ay mabilis na binawi ng ating bida ang kanyang sinabi. At sa isang nakakatawang pagkakataon ay seryoso na lamang siyang nagpayo na panuunin nilang mabuti ang kalaban at diretsyong ihampas pababa ang kanilang espada. Tuluyan nang nagwala ang mga manunood at pinaulanan ng reklamo ang ating bida, galit na galit nilang inakusahan ito ng pagiging mayabang dahil sa tila pambabastos nito sa kanilang mga seryosong tanong, sa halip na mena sa kanilang pambabatikos ay nakakatawang napabuntong hininga na lamang ang ating bida, at casual na inisip na kahit anong tapat na paliwanag pa ang ibigay niya ay paniguradong magrereklamo pa rin ang mga ito. Ngunit hindi na nagtagal ang kanilang nakakaaliw na usapan nang biglang umalangaw ang sunod-sunod na yabag ng mga paang papalapit sa kanyang direksyon. Isang malakas na sigaw mula sa isang kalaban ang bumasag sa katahimikan upang ipaalam sa lahat na natagpuan na ang nanghihimasok. Kalmado lamang na lumingon ang ating bida at inosenteng napansin na nagkatipon-tipon na pala ang lahat ng kaaway sa kanyang kinaroroonan, habang mabilis naman siyang binalaan ng kanyang mga manunood na kapag hindi siya agad gumalaw ay paniguradong sabay-sabay na aatake ang mga ito. Pinalibutan ng grupo ng mga hangal ang ating bida habang nakatutok sa kanya ang kanilang mga sandata. Sa gitna ng tensyon ay nakatanggap siya ng mensahe mula sa chat na nagsasabing mas mabuti pang mamatay na lamang siya roon at laktawan ang tutorial dahil wala naman daw siyang pag-asang manalo laban sa kalabang naghihintay. Imbes na madala ng kaba sa dami ng mga nakapaligid na kalaban ay isang pamilyar na ngiti ang sumilay sa labi ng ating bida. Sa kabila ng babala na kanyang natanggap ay kalmado at mapanukso niyang tinawag ang pansin ng mga hangal habang unti-unting nagbabago ang atmosfera sa paligid niya. Sa kabila ng banta ng mga nakapalibot na kaaway ay nanatiling kalmado ang ating bida, sa isang mapanuksong tono ay hinamon niya ang kanyang mga manunood, at sa kanyang mukha ay mababanaag ang isang kumpiyansang ngiti habang tinatanong kung gusto ba nilang masaksihan ang isang pambihirang eksena kung saan isang hamak na baguhan tulad niya ay magtatagumpay na makapagsagawa ng 13 sunod-sunod na parry.